Yan si ate. Yan si ate, kasama nila sa Kalumad Society nila. Aloha mga kamisyon, magandang araw po sa inyong lahat. Kaya tayo ay nagpapainit kasama po ang aking pong partner at narito kami naglalakad. Magbabayad lang naman sana kami ng bills pero dahil hindi pa kami naka-experience sa Timpukpo Festival dito sa Kidapawan City, kaya ang ginawa namin, titingin-tingin lang muna kami sa paligid. Titingnan namin kung gaano karami ang mga tao. Bibilangin po namin silang lahat hanggang sa matapos po yung buong maghapon namin. Ngayon, pupunta tayo dito at ako, imbis na pagbuksan niya ako, hindi niya ako pinagbuksan. Kaya natamaan ang aking noo. Buti na lang hindi ako namatay. Pero salamat na lang dahil mabait pa rin yung Panginoon sa akin. Eto, may magsiselfie, makikipicture sana ako sa kanya. Pero punta muna kami sa goal namin. So ang goal namin ngayon ay masaksihan kung ano ang pinaggagawa ng mga Kidapawenyo sa Kidapawan. Kasi nga po, hindi namin naabutan yung fruit eating na event. Gusto sana naming makikain ng prutas kasi wala na kaming mga puno ng prutas dito. Yung mga puno namin ng durian, lansones, ay namatay. Tapos, yung amin namang puno ng rambutan ay hindi gaanong natrim kaya hindi siya gaanong mabunga. Alam nyo, gusto namin na makita talaga ang mga float pero ayaw namin kasing makisiksik sa maraming tao kaya dito kami sa mga oras na ito pumunta para mas maganda at mas enjoy ang aming pong pagtitingin at paggagala. Actually hindi na siya gala nakakapagod kasi nag-rest kami mula sa pagmimisyon namin. Kaya ito nakita nyo ang dami-daming kalat, ang dami-dami pong mga balat ng prutas. Kasi mula nga po sa pagkain ng prutas, I think hindi pa umabot ng 1 hour, ubos na lahat yung prutas kasi libre po ang pagkain ng prutas dito po sa Center Island ng atin pong Kidapawan City. So ang laki-laki ng float, di ko alam kung uwak ba yan, pero yung kulay niya, ang ginamit naman na materyales ay mangustin. Ayan, nakikita niyo yung mga balat ng durian, balat po ng lansones, ng rambutan, ng saging, may natira pa nga doon, mamaya kukunin po yan ng ibang tao. Ito yung mga lamesa na yan, alam niyo ba mga kapatid, na 800 meters long po yung prutas o pinaglagyan ng prutas para sa lahat ng tao na libre lang kakainin. Ito nakikita niyo naman ang daming basura o pinagbalatan ng prutas, mamaya po malilinis naman yan kasi meron naman pong street sweepers dito po sa Kidapawan City. At napaka-enjoy din po ng pangyayari na ito dahil marami din katatawanan ang nangyayari. At ayan naman po ang lugar na kung saan makakabili tayo ng maraming prutas. Dahil last day po ngayon ng Timpukpo, hindi na gaanong mahal yung presyo ngayon ng prutas. Kaya titingnan natin kung ano po ang mga presyo nito at titingin din kami, bibili din kami ng konti lang sigurong prutas, yung dala-dala lang namin na budget kasi kami lang naman din dalawa, wala ding ibang kakain. Ayan, ang dami talagang tao dito at marami po tayong mga kaibigang Muslim dito kaya hindi po kayo magtataka kung marami pong nakadamit na katulad ng inyong nakikita ngayon. So ngayon pupunta po tayo doon at titingnan natin. Ayan, kumakain sila, nakikita niyan, may langka, may durian, may mangustin. At ito naman po ang paligid sa labas. Ang dami pa rin tao sa labas mga kaibigan. Ang mga tao merong mga nakakultural lang damit kasi meron din po mga tribo. Kita niyo yan, ang dami-daming marang at alam niyo ba ang kung magkano? Dito, 100 pesos. Meron ka ng 4 na pirasong marang. At malalaki din ito, masasarap at matamis. Kahit yung buto nito pwede nating lutuin para maging merienda o gawing mani. Kita niyo yan, ang dami-daming mga tao. Mga nagtatrabaho pa yata sa munisipyo, kumain na sila dito na nagpahinga.
Wow, ang daming durian ni tatay, oh. Parang naubos na ni tatay yung durian niya. Eto, marami pa rin tao dito sa paligid. May bata, talagang yun, ang sarap, ang daming durian. Matinik-tinik pa yan. Pero, pinag-aagawan ng mga tao sa pagtatanong ng presyo. Ayan oh, ang durian, inaalok ni Kuya, 200 na lang po. Itong nabili naming mangustin, 70 pesos po yung kilo. Yan lang po yung budget namin. Daming souvenir items dito. Marami pong stall dito ngayon. Yan po ay mga gawa ng kamay at mismo ang mga tao na taga rito. Yung iba din mga tribo ang gumagawa nito. Maliban po dyan sa monoblock na upuan. Yan lamang po mga pagkain, mga pwede nyong bilhin as souvenir sa inyo po mga pamilya. Siyempre, dahil maarte po kami, pupunta po kami sa art exhibit. So ma-art kasi kami, tinitingnan namin itong durian na parang totoo talaga. Kitang-kita na parang ang ganda-ganda talaga ng pagkapinta. Even ito, ayan, ang dami-dami pa po dito sa paligid. Ito si ate, pinipicturean niya po yung ibang paintings. Ayan, yung palayok nagpapainit ng kape. Kasi mahilig po magkape mga tao dito. Ayan, yung taong yan. Kasama na kami dyan, mahilig kami magkape, kaso bawal na ako. Ito, kita-kita niyo yan, ito po yung poblasyon. Yan po yung poblasyon dito sa Kidapawan. Kitang-kita po yung mga wires at saka mga kalapate na laging may iti na hinuhulog sa mga sasakyan. Yung tricycle na puti, at saka syempre nariyan din yung patrol vehicle nila. Kitang-kita din yung Mount Apo sa painting na ito. Kaya ito talaga isa sa mga pinakamagandang nakita kong painting sa araw na to. Kaya masaya-masaya din kami. So mamaya po makikita niyo pa rin yung ibang painting. Ang ganda, hindi pa namin alam kung sino yung artist nito. Ayan, siguro ma-arte din yung artist nito. Ang dami-dami po mga painting sa paligid. Ito ay The Art and Beyond. Kami Art and Beyond talaga. Beyond talaga yung kaartehan namin. No? Kitang-kita niyo yan, ang ganda-ganda. Oh, yan. Kapag sobra po kayo sa rejuvenating, ganito yung magiging mukha nyo. Kaya, ingat-ingat lang po kayo sa mga rejuvenating products. Ano po? Ayan. May nagpipray, merong natutuwa sa halaman, sa bulaklak. Ito naman, ayan, maganda din po yan. Ayan, maarte. Diba? Nakikita niyo yung maarte? Ayan. Pasensya na, siya lang yung maarte for today's video kasi ako po yung may hawak ng camera. Ayan. So, ang daming mga tao dito. Meron din mga art enthusiasts dito, mga estudyante, na gusto nilang mag-draw. At kung sino naman ang willing mag-volunteer, ayan, narayan sa gitna, pinagpapawisan na, butlig-butlig na po yung pawis diyan, pero grabe din ang kanyang pasensya na hindi siya gagalaw. Kasi marami pong mga bata, estudyante, mga artist ang nagpipaint dito sa paligid. Ayan. So, andito po tayo sa section ng kalumad kasi iba-iba po yung pangalan. Ayan, nagtutugtog sila ng kanilang instruments. Yung iba dyan sila lang ang may gawa. Yung iba naman ay talagang mga tribal people ang gumagawa. So may ipapakita po ako sa inyo. Ito, yan, isa din sa mga pinakamaganda. I think, sa tingin ko ito yung magiging first. No, first yan si ate, second yung kanina sa poblasyon na painting. At saka pangatlo naman tong may agila. Kasi ito talaga yung pinapakita rito sa Mindanao, yung eagle, kasi narito yung Philippine Eagle dyan po sa Davao City. And syempre, kasama rin ito sa Kidapawan kasi medyo bundok-bundok pa po dito. Ayan, ang dami-daming painting sa paligid. Ang ganda. At makatotohanan talaga. Ayan, alam nyo ba yung si ate? Siya po yung nasa painting. Ayan, yan si ate. Yan si ate, kasama nila sa Kalumad Society nila. Yan, siya po yung nasa picture. Kung inyo pong titingnan na maigi, si ate po yun. Ito, maganda din yung painting nito. I think beyond talaga to na art. Gustong gusto ko po ito. Kasi talaga makikita mo yung abstract, yung value, yung definition. No, grabe. Pero nung tinanong ko po sa kanila, hindi po pala yung painting. Kaya nagkamali tuloy ako. Halata tuloy na hindi ako maarte. No? So ang ganda-ganda po ng painting dito sa paligid. Ito po ang Pinta Pawan. Pinta, nagpipinta sila kasi Pawan stands for Kidapawan. Ayan, meron din nagpipaint ng
mukha or face painting dito sa amin. So mamaya makikita niyo pa marami mga tao sa paligid. Siya nag-paint na rin. Gwapo lang yung pagka-paint. Sa exhibit na rin siya. Sa likod di ay. Pinapupuri Dito naman po, dito nila binibilad yung tuyo. Yung mga painting na kanila pong pinipaint ng mga estudyante at yung mga kanina yung nakikita ninyo ng mga bata, mga teens, and even mayroon din namang mga adult na mga individuals na mahilig din mag-paint. No, so dito po, binibilad nila. Ewan ko kung nabebenta pa rin ito. Depende siguro kung meron talagang gustong bumili. So, syempre kami, hindi na kami bibili. Katulad dito, hindi na namin bibilhin yan kasi wala na sa budget namin. Pero, fini-feature po namin dito dahil magaganda pa rin talaga siya. Syempre, kung meron tayong extra allowance, bilhin natin to. Kasama na to, mga gawa ng mga native and tribal people. So, bilao, tapos yung pantakip ng ulam, tapos ito din, maliban dyan sa cup na nasa loob yan, hindi po yan kasama. Tapos si ate, hindi natin bibilin si ate syempre. So, napapa-face paint lang po si ate. Pinipicture natin si ate dahil enjoy na enjoy siya sa kanyang ginagawa. Tapos ito, isa sa mga nakaka-enjoy na aming paglilibot-libot. Kasi nga po, si tatay nagbebenta siya ng mga recycled materials na nagiging laruan. Gusto ko sanang bilhin to, kaso lang baka mabubulok lang sa amin dahil hindi naman matino yung lugar namin. So dito na lang ako sa Kasoy. So ito yung product nila, Kasoy Oil. Ang maganda naman dito kasi syempre mga native na mga tao nandito, so pure talaga yung gawa. Syempre wala na silang panahon para pupunta sa mga factory. And then dito naman po ang jewelry section. Wow, may jewelry section sila. So syempre nasa public lamang po ito, and hindi po ito yung tipong nasasangla. They are just gold-plated. Pero na-enjoy pa rin kami dahil magaganda din yung mga design nila dito. So tumitingin-tingin lang kami. Meron din po ditong recycled materials. Gumawa po sila ng isang manok. And then dito naman po ay mga jewelry pa rin. Kapila ka laman si boss? Ay, sorry. Kapila ka laman si? Di sa baso? Di sa baso. Di sa baso. 50 ma'am. Titingin-tingin lamang po kami dito. Check lang po namin kung kaya naming bilhin. Pero mura lang naman, sabi nga ni Kuya, 50 lamang po ang isa. So syempre, gold-plated print po ito. Ito sinusuri nga po namin kung okay ba. Pero meron kasi gusto si Mrs. na magandang klaseng pendant pero wala siyang mahanap. Anyway, hindi naman din namin siya kailangan. So importante, tingin-tingin lang kami dito sa paligid at kung ano lang po yung nakikita namin, try lang kami. At yun, importante may nabili po kaming 1 kilo ng mangustin.